Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang napakalaking po ng hinihingi ng Bucks sa Miami Heat at ang balitang dalawang bagong center na kinukuha pa ng Los Angeles Lakers. Talaga naman nga pong desidido ang Miami Heat na makuha si Giannis Antetokounmpo mula sa Milwaukee Bucks ngayong offseason, since ito na lang naman nga po ang nag-iisang paraan para makapag-compete muli ang Miami Heat sa kampyonato sa mga susunod na taon. Kaya kasalukuyan na nga po nilang kinakausap ang front office ng Bucks para lamang matuloy ang ganitong klaseng trade. Pero hindi rin naman nga po ito basta-bastang mangyayari, dahil bago pa man nga po makuha ng Miami si Giannis ay kailangan muna nga po nilang sumunod sa lahat ng kondisyones na ibinigay ngayon ng Milwaukee Bucks. Base nga po sa isang NBA insider, napakadami nga na pong hinihinging kapalit dito ang Milwaukee Bucks na bubuuhin ng hawak na 13th overall pick ng Miami ngayong taon, dalawa pang unprotected future first round picks, ilang mga unprotected future swaps at additional pick assets na makukuha nila sa ikatlo o ikapat na koponan. Yes, kailangan nga na po ng Miami Heat na gumawa ng isang blockbuster 3-team o 4-team trade para pumayag ang Bucks na makuha nila ngayong offseason si Giannis Antetokounmpo. Kaya medyo mahaba-haba nga po itong proseso para sa front office ng Miami, lalo na sa kanilang presidente na si Pat Riley. Sa ibang balita naman, sinabi na nga po ng isang insider na mismong si Luka Doncic na nga po ang personal na nag-request sa front office ng Lakers na gusto nga po niyang kumuha ang kanilang team ng bagong sentro. Ito na nga po ang mismong rason bakit ibinulgar na ni Dave McManamy ng ESPN na sinubukan na nga po nilang kunin ngayong offseason ang dalawa sa mga pinakamagaling na big man sa free agency na sina Walker Kessler at Jalen Duren. Para nga po sa inyong kalaman, pareho nga po itong magiging isang restricted free agent sa pagtatapos na ng kanilang rookie contract sa Utah Jazz at Detroit Pistons. Ibig sabihin, hindi na nga po nila kailangan pang gumawa ng trade para lamang makuha ang mga ito, since kailangan na lang naman nga po nilang bigyan ang dalawang ito ng mas malaking kontrata kumpara sa offer sa kanila ng Utah Jazz at Detroit Pistons. Kaya kailangan talaga ng Lakers na magkaroon ng malaking cap space para ma-offeran ang isa sa dalawang ito ng malaking kontrata.